Sa hangarin na disiplinahin ang kanyang anak, pinilit ng isang mayamang tao na ipakasal ang kanyang anak sa isang simpleng magsasaka na nag-iwan sa lahat ng naguluhan sa mga sumunod na kilos ng anak. Ang nakapangingilabot na katahimikan sa malawak na opisina ni Roberto Rodriguez ay halos maramdaman. Napapaligiran ng pinakintab na mahogani, mga pader na puno ng mga parangal, at ang malumanay na tiktik ng isang orasan ng lolo, ang atmosferang iyon ay tila sobra sa bigat. Si Carlos, na nakaupo sa tapat ng kanyang ama, ay naninigas ang panga, iniiwasan ang malamig at malupit na titig ni Roberto. Binasag ni Roberto ang katahimikan gamit ang tinig na kasing tigas ng bakal. Sobra na ang mga kalokohan mo, Carlos. Ang mga walang habas na pagdiriwang, ang mga walang saysay na relasyon, ang mga yaman na sinayang, lahat yan titigil na ngayon. Inilipat ni Carlos ang kanyang pwesto ng hindi komportable. Ang pamilyar na sermon ng kanyang ama ay may dala ngayong hindi pamilyar na katapusan na nagdudulot sa kanya ng pangamba. Akala mo ba ay makauupo lang ako at papayag habang winawasak mo ang lahat ng pinaghirapan ko? Yumuko si Roberto. Ang kanyang matalim na asul na mata ay nakatutok kay Carlos. Ang trust fund, walang katapusang kredito, lahat yan wala na, wala nang kalayaan para sa'yo. Tumawa si Carlos na may pangungutya, sinusubukang itago ang kanyang lumalaking pagkabahala. Oh, anong gagawin mo? Ipaparusa mo ako, hindi na ako bata. Ang ngiti ni Roberto ay malamig at nakakatakot. Hindi, Carlos. Hindi kita parurusahan. Aayusin ko ang sitwasyon na to. Nagkunot noo si Carlos, naguguluhan. Ayusin ako? Anong ibig mong sabihin? Ikakasal ka. Matigas na sinabi ni Roberto, walang puwang sa argumento. Ang pahayag na ito ay tumama kay Carlos na parang isang pisikal na suntok. Ikakasal? Siguradong biro lang to. Tumawa si Carlos ng mapait, puno ng hindi pagkakapaniwala ang kanyang mukha. Talaga, nawala na sa iyo ang bait, walang paraan na mag-aasawa ako. Umupo si Roberto nang hindi alintana ang pagsuway ni Carlos. Wala kang pagpipilian. Ang puso ni Carlos ay nagtakbuhan habang napagtanto ang determinasyon ng kanyang ama. Akala mo ba sino ka? Hindi mo ako pwedeng... Pupuwede ko at gagawin ko. Mahinahong pinutol ni Roberto. Pumulandit ang galit ni Carlos sa pamamagitan ng pagkakatikom ng kanyang mga kamao. At sino siya? Isang sosyalitang inisa-isa mo mula sa isa sa iyong marangyang salo-salo. Walang ekspresyon sa mukha ni Roberto. Ang pangalan niya ay Anita. Isang magsasaka. Isang magsasaka. Hindi napigilan ni Carlos ang kanyang pagkabigla sa tono ng kanyang boses. Ito ba ay isang uri ng sakit na biro? Oo, malamig na sagot ni Roberto. Nakatira siya sa Vermont. Masipag siya, marangal, at namumuhay ng isang buhay na kailangan mong matutunan. Nawala sa pagsasalita si Carlos. Ang plano ng kanyang ama ay isang bagay na hindi niya inasahan. Hindi ka pwedeng maging seryoso, sabi niya, nanginginig ang boses. Isang magsasaka mula sa Vermont? Inaasahan mo na mag-aasawa ako ng isang estranghero at lilipat sa probinsya? Manhid si Roberto. Oo, isipin mo ito bilang isang bagong simula. Kalokohan ito, pumutok si Carlos sa inis. Akala mo ba kaya mong manipulahin ang buhay ko ng ganito? Tumayo si Roberto, bumangon na parang nakatayo sa ibabaw ni Carlos. Ito na ang huling pagkakataon mo, Carlos, upang ipakita na kaya mong maging higit pa sa isang pabayang walang kaalam-alam na pasanin. Ikakasal ka kay Anita, titira kayo sa farm at mauunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng magtrabaho ng totoo at magbuo ng isang bagay. At kung tumanggi ako, tanong ni Carlos, ang tono ay puno ng paghamon at paggalit. Itinutok ni Roberto ang kanyang mga mata kay Carlos.
Kung ganun, tapos na ang lahat para sa'yo. Wala nang pinansyal na suporta, wala nang tulong. Mawawalan ka ng lahat at maniwala ka sa akin, Carlos. Hindi ka makakasurvive ng isang buwan nang walang tulong ko. Ang mabigat na katahimikan ay bumalot sa silid. Ang tensyon ay halos mahihirapan kang huminga. Ang mga isip ni Carlos ay mabilis na naglalakbay habang pinag-iisipan ang huling babala ng kanyang ama. Maaari niyang talikuran ang lahat, si Anita, Vermont, at mawala ang lahat. Walang pera, walang seguridad, mag-isa sa unang pagkakataon. O kaya maaari niyang tanggapin ang kakaibang plano na ito, magpakasal sa isang estranghero mula sa isang hindi pamilyar na lugar at magsimula ng buhay bilang isang magsasaka. Isang nakakahiya at ganap na katawa-tawang ideya. Ngunit, ang hindi matitinag na tiwala sa mga mata ni Roberto ay nag-iwan ng walang pag-aalinlangan. Ito na ang malupit na katotohanan, walang takas. Sumandal si Carlos pabalik sa kanyang upuan, tinatangkang magpakatatag habang tinatanggap ang bigat ng kanyang sitwasyon. Siya ay na-corner, walang tunay na opsyon. Pinagmamasdan siya ni Roberto na may bahid ng tagumpay. Lilipad ka sa loob ng 2 araw. Ayusin mo na ang mga bagay-bagay mo, matigas na utos nito. Hindi nakasagot si Carlos. Ang utak niya ay puno ng gulo. Labis ang pagka-shock at kaba sa mga susunod na mangyayari sa kanyang buhay. Nang lumabas si Roberto sa silid, malalim at nanginginig ang hininga ni Carlos. Tapos na ang dating buhay niya. Ang mga sumunod na 2 araw ay mabilis na dumaan, puno ng pagkalito at takot. Sa huli, natagpuan ni Carlos ang sarili sa simula ng isang maalikabok na daanan, isang klasing daanan na madalas lang makita sa mga pelikula, isang matinding kaibahan sa kanyang karaniwang buhay sa lungsod. Ang amoy ng kalikasan ng Vermont, sariwa at mabangong hangin ay isang matinding pagbabago mula sa polusyon ng lungsod. Ang kanyang pinakintab na sapatos ay kumalas sa malambot na lupa habang tinitingnan niya ang makitid na landas papunta sa isang simpleng farmhouse. Tila isang mundo na malayo sa luho at mga party ng kanyang nakaraang buhay. Habang malalim na huminga at humakbang, binuhat niya ang kanyang maleta at naglakad papunta sa bahay. Bawat hakbang ay nagiging simbolo ng kanyang tadhana. Ang bahay na may piling na puting pintura at matandang porch ay may rustic charm, ngunit para kay Carlos, pakiramdam niya ay hindi ito ang kanyang tahanan, hindi ito kung saan siya nararapat. Habang papalapit, nag-ingay ang pinto. Nandoon si Anita. Tumigil si Carlos, naguguluhan. Hindi siya makapaniwala sa hitsura ng babae sa harap niya. Nakasuot si Anita ng mga punit na jeans, gamit na bota at simpleng plaid na kamiseta, ang buhok ay nakatali sa ponytail na may natural na lakas na tila hindi pinapansin ang kanyang presensya. Ang ekspresyon niya ay seryoso, ang mata ay matalim at hindi matitinag habang sinusuri siya. "Ako ba si Carlos Rodriguez?" tanong ni Anita. May bahid ng hindi pagkakapaniwala sa boses. Parang mahirap tanggapin ang pagkakaayos na ito na ipinilit ng ama ni Carlos. Naguluhan si Carlos. Ang kanyang tiwala sa sarili ay nabawasan sa matalim na titig ni Anita. "Oo, ako nga," sagot niya, tinatangkang panatilihin ang maligaya at walang pakialam na hitsura. Ilapag ang kanyang maleta ng malakas, narinig ito sa kahoy na porch. Hindi agad sumagot si Anita. Tumayo siya at tinignan si Carlos ng may pagsusuri, para bang nakikita niya ang lahat ng kanyang pribilehiyo, ang buhay na ipinanganak sa kayamanan. Sa ilalim ng titig niya, para bang hubad si Carlos, ang lahat ng kanyang kalamangan ay nakalantad. "Siguro hindi sinabi ng ama mo ang tungkol sa akin." Nagsalita si Anita pagkatapos ng ilang sandali. Ang boses ay kalmado at matatag. "Pero hayaan mong linawin ko. Hindi ko hiniling ito. Hindi ko ito gusto.
Nagtaka si Carlos, nag-akalang si Anita ay makikinabang sa kanyang kayamanan, pero ang kanyang mga salita at asal ay nagpapakita ng kakulangan ng interes sa lahat ng iyon. Pareho tayo, sagot ni Carlos, may galit sa tono ng kanyang boses. Wala akong voluntaryo sa arrangement na to. Tumango si Anita ng bahagya, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling matigas. Hindi siya narito para mag-alok ng kaaliwan o magbigay ng ginhawa sa kanilang sitwasyon. Ano, sabi niya, tinitingnan ang maleta ni Carlos. Dahil nandyan ka na, magsimula na tayo. Tumalikod siya at pumasok sa loob ng bahay, iniwan ang pinto para sundan siya ni Carlos. Nagdalawang isip si Carlos, ngunit nagtipon ng lakas ng loob, binuhat ang maleta at pumasok sa bahay. Ang loob ng bahay ay payak ngunit malinis, ang mga gamit ay madalas gamitin ngunit maayos at may mga maliliit na dekorasyon na nagpapakita ng pagiging bahay. Isang matinding kaibahan sa malamig at magarbo niyang penthouse sa New York, ngunit ito ay may taos-pusong init. Ang kwarto mo ay nasa dulo ng hallway, narinig niyang sabi ni Anita mula sa harap. Magsettle ka muna tapos bibigyan kita ng tour. Oh, sagot ni Carlos nang may pabitin. Ang maleta ay nag-sound nang mabagsik habang hinahatak niya ito sa matandang sahig. Nahanap niya ang kwarto sa dulo ng hallway, isang simpleng setup na may maliit na kama, isang dresser at isang bintana na nag-aalok ng tanawin ng malawak na mga bukirin. Malayo ito sa marangyang nakaraan niya, ngunit tinitingnan niya lang ito bilang pansamantalang hinto. Isang paglihis bago siya makabalik sa kanyang tunay na buhay. Matapos ilapag ang maleta sa kama, sumama si Carlos kay Anita sa kusina kung saan siya ay nakatayo sa tabi ng bintana. Malalim ang iniisip. Hindi siya lumingon nang pumasok si Carlos at ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tumimbang sa hangin. Kaya anong plano? Tanong ni Carlos, nakatayo sa pinto, nakatakip ang mga braso. Magpapanggap ba tayo dito, maglaro ng buhay mag-asawa sa farm mo? Tumingin si Anita sa kanya, seryoso ang ekspresyon. Walang dahilan para magpanggap, Carlos. Ito ang realidad, gustuhin mo man o hindi. Ang kanyang matigas na mga salita ay masakit kaysa inaasahan ni Carlos. Ang pagtanggap ni Anita sa kanilang kalagayan ay isang matinding kaibahan sa sariling hindi pagkakaunawa ni Carlos sa sitwasyon. Ako ang may responsibilidad sa farm na ito. Nagpatuloy siya, matigas ang boses. Ito ang pamana ng aking ama sa akin at tutulungan kong patakbuhin ito. Ano man ang iyong nararamdaman tungkol sa pagiging dito. At ako tutulungan ko? Tanong ni Carlos. May halong duda ang tono. Wala akong alam tungkol sa pagsasaka. Ang mga mata ni Anita ay naging matalim, kaya matututo ka. At agad niyang nilisan ang usapan. Nanatili si Carlos na nakatayo, isang halo ng inis at hindi pagkakaintindi ang bumabalot sa kanya. Nasa isang bagong buhay na hindi niya nais, kasama ang isang babaeng hindi nagpapakita ng interes na alalayan siya. At dito niya naisip na walang madaling paraan palabas. Kinabukasan, isang matinding paggising ang sumalubong kay Carlos. Magmadali ka! Ang tinig ni Anita ay tumagos sa ulirat ni Carlos. Matalim at nagmamadali. Marami tayong gagawin ngayong araw. Umungol si Carlos. Ang malambot na kutsyon ay parang umaalog sa ilalim niya habang tinitimbang kung kakalimutan na lang ang tawag ni Anita. Nangungulila sa ginhawa ng kanyang marangyang penthouse sa New York. Ngunit naiintindihan niya ang matinding kalagayan niya. Ang maghimagsik ay isang luho na hindi na niya kayang gawin. Na may pagtutol, iniakyat niya ang mga binti mula sa kama at nagbihis ng madalian gamit ang parehong mga malinis na damit mula kahapon na ngayon ay hindi na akma sa kanyang kinalalagyan sa probinsya. Paglabas niya, natagpuan niyang abala na si Anita sa kanyang mga gawain sa umaga, nakataas ang manggas habang nagpapamahagi ng pagkain sa mga hayop. Kunin mo yung pala at sundan mo ako, utos niya,
nang hindi lumilingon. Ang kanyang mabilis na tono ay hindi nagbigay ng puwang para sa anumang pagtutol. Papaliguan ko ba yung ano? Ang boses ni Carlos ay may halong pagkagulo at pang-iinsulto. Huminto si Anita at tiningnan siya ng matalim. Yung mga stall, Carlos, kung saan nakatira ang mga hayop, kailangan nilang linisin araw-araw. Pinagmasdan ni Carlos ang tanawin ng barnyard, mga kabayo, baka, baboy, lahat ay nakatingin sa kanya, parang nararamdaman din nila ang kanyang pagiging dayuhan. Ang mukha ni Carlos ay nagbaluktot sa pag-iisip tungkol sa gawain. Biro ba to? Mumurming sabi niya, ngunit ang likod ni Anita ay naglakad na papalayo habang ipinasa sa kanya ang pala. Nakatayo si Carlos na mag-isa at hindi alam kung anong gagawin, hawak ang pala. Pagkatapos ng isang maingat na pagsisimula, pumasok siya sa pinakamalapit na stall at agad siyang umatras dahil sa matinding amoy. Ang mga matinding katotohanan ng buhay sa bukirin ay sumalakay sa kanyang mga pandama, lupa, amoy at hindi komportabling sitwasyon, isang matinding kaibahan sa magarang buhay na iniwan niya. Ibinagsak niya ang pala sa pag-aalaga ng hayop. Nagngangalit ang kanyang mukha sa hitsura at amoy ng dumi. Hindi ito ang buhay na inaasahan niya. Malayo sa mundo ng mga negosyo, golf at magagarbong paglalakbay na kanyang kinalakhan. Habang lumilipas ang umaga, ang katawan ni Carlos ay nagsimulang magprotesta. Basa ng pawis ang kanyang mga damit, sumakit ang likod niya dahil sa patuloy na pagyuko at ang mga braso niya ay naging mabigat na parang tingga. Ang pagnanasa na talikuran ang bagong buhay na ito ay napakalakas, ngunit walang kaligtasan. Ang malawak na Vermont ay isang kulungan ng luntiang halaman at lupa. Tanging nakahiwalay siya sa lahat. Nang bumalik si Anita bandang tanghali, ang kanyang ekspresyon ay may bahid na kahinahunan, ngunit ang mga mata niya ay nanatiling maingat. "Kumusta?" tanong niya. Si Carlos, pinapahid ang pawis sa kanyang noo, ay sumagot ng may inis. "Ano ba ang hitsura nito?" Ang tono niya ay mas matalim kaysa sa inaasahan. Ang pagod ay nag-aalis sa kanyang karaniwang kalmado. Pinagmasdan ni Anita ang kalahating nalinis na stall. "Hindi masama," aminin niya, "pero hindi ka pa tapos." "Hindi pa tapos?" Bumulong si Carlos, ang inis ay sumabog. "Maghapon ko nang ginagawa to." Ang trabaho sa farm ay hindi tumitigil dahil lang napagod ka na. Tumitigil lang yan kapag natapos na. Sagot ni Anita, inabot ang isang bote ng tubig kay Carlos. "Magpatuloy ka," utos niya, bago lumingon at nagpatuloy sa kanyang mga gawain. Habang pinagmamasdan si Anita na umalis, naramdaman ni Carlos ang bigat ng galit. Ang buhay na ito, ang walang humpay at nakakapagod na trabaho, hindi para sa kanya. Ngunit ito ang kanyang realidad ngayon. Nakakulong sa isang hindi ninanais na buhay, wala siyang ibang pagpipilian kundi magpatuloy, isang pala ng dayami at dumi sa bawat hakbang. Habang ang araw ay nagsisimulang lumubog, naramdaman ni Carlos ang isang hindi pamilyar at malalim na pagod na pumasok sa bawat kalamnan. Ang kanyang mga damit ay natabunan ng dumi, ang mga kamay ay magaspang at may mga paltos mula sa patuloy na pagkahawak sa pala. Nagbagsak siya sa pader ng barn matapos linisin ang huling stall at siya ay ubos na. Dumating si Anita, dala ang 2 plato ng simpleng sandwich at mga sariwang mansanas. Tahimik niyang inabot kay Carlos ang isang plato at umupo sa tabi niya nakatingin sa malawak na mga bukirin. "Mas madali yan," mahina niyang sabi, tumagos sa katahimikan. Ang kagat ni Carlos sa sandwich ay hindi nakakatanggi, labis na pagod para tanungin pa ang kanyang sinabi. "Hindi ko pa yata sigurado." Tumingin si Anita sa kanya, ang mukha ay puno ng kabiguan. "Mag-a-adjust ka rin," matigas niyang sinabi. "Kaya ng tao ang mag-adjust sa higit pa kaysa sa kanilang akala."
Pagkatapos ng kanyang mga salita, isang katahimikan ang bumaba sa pagitan nilang dalawa, matinding bigat ng araw ay bumalot sa kanila. Ang farm ay tahimik na, ang mga hayop ay naayos na, at ang araw ay nagbigay ng mahahabang anino sa lupa. Sa sandaling iyon ng kapayapaan, naramdaman ni Carlos ang isang mabilis na katahimikan. Ang pagiging simple dito ay talagang kakaiba sa nais niya. Ngunit nagdala ito ng isang kakaibang ginhawa, pansamantalang pinapawi ang kanyang kalituhan. Gayunpaman, ang kapayapaan ay mabilis na nawala. Ang hangin sa gabi ay dumampi sa mga dahon at ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, ang buhay na iniwan niya, ay muling dumaan sa kanyang isipan. Ang katahimikan ng Vermont ay hindi matitinag, ngunit pakiramdam niya ay banyaga. Hindi ito nararamdaman na tulad ng tahanan. Lumipas ang panahon, nag-unite ang mga araw at linggo at si Carlos ay nahulog sa isang paulit-ulit na pattern. Nagtutulungan siya ng umaga, nag-aalaga ng hayop at nagiging pagod at natutulog ng malalim gabi-gabi. Pagkatapos ay gumigising at inuulit lahat. Sa kabila ng kanyang paglaban, nagsimulang sumabay ang ritmo ng buhay sa farm, hindi niya ito pinili. Ngunit ang pagkaputol ng relasyon nila ni Anita ay patuloy. Nag-usap lang sila kung kinakailangan, maikli at walang paligoy-ligoy. Si Carlos, na dati ay nasanay na siya ang sentro sa New York, ay napag-iwanan na dito, naging isang karaniwang manggagawa. Isang gabi, pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, si Carlos ay naglakad-lakad sa kusina, hindi mapakali. Ang katahimikan ng bahay ay nakakabigat. Sa labas, nakita niya si Anita, masigasig at tapat sa pag-aalaga sa mga hayop. Ang kanyang pagiging independent at walang pakialam sa kanya ay halos naramdaman na isang insulto. Laban sa sarili niyang galit, kinuha ni Carlos ang isang baso ng tubig at naglean sa counter, nakatingin sa dapit hapon. Ang kanyang galit ay tumataas, hindi na kayang pigilin. Inisip niya ito bilang isang pansamantalang pagkatalo, isang parusa na kayang tiisin hanggang magbago ang isip ng kanyang ama. Ngunit patuloy na malamig si Roberto, hindi nakikipag-usap, kaya't naramdaman ni Carlos na siya ay iniwan. Nang pumasok si Anita sa kusina, narinig ang banayad na kaluskos ng pinto. Pinunasan niya ang mga kamay sa basahan at tahimik na lumapit sa lababo, hindi pinapansin ang tensyon sa hangin. Hindi na kayang tiisin pa ni Carlos ang katahimikan, kaya't hinarap niya ito. "Masaya ka ba sa ginagawa mo?" Ang tono niya ay mas matalim kaysa sa inaasahan. "Masaya sa anong bagay?" Tanong ni Anita nang hindi siya tinitingnan, kaya't ipinalo ni Carlos ang mga kamay sa paligid ng kusina. Ang inis ay malinaw sa kanyang mukha. "Lahat ng ito, ang pagiging nandito ko, ang paghihirap araw-araw, masaya ka ba dito?" Lumiko si Anita patungo sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. "Hindi ko ito hiniling, higit pa sa iyo." Malalim na huminga si Anita, inilapag ang basahan sa counter ng may taimtim na kilos. "Pagsisikap? Hindi pa nga isang buwan at parang umaasa ka pa ring aalis ka na anumang araw. Ang farm na ito, ang buong buhay ko, hindi isang pansamantalang hadlang o parusa, Carlos. Ito ang aking tahanan." Pumirmi si Carlos na bigla sa tindi ng conviction sa kanyang boses. Ang kanyang pananaw ay laging nakatuon sa sarili niyang discomfort, kaya't hindi niya naisip ang halaga ng farm kay Anita. "Hindi ko naman pinili na pumunta dito," aminin ni Carlos. Ang frustrasyon ay halata habang pinapalipat-lipat ang mga kamay sa kanyang buhok. "Wala ni isa sa mga ito ang may kwenta sa akin." Tumigas ang tindig ni Anita, tinupi ang mga braso habang pinipilit siyang tingnan ng matalim. "Siguro nga, pero iyan ang sitwasyon na kinahaharap mo. At kung dito ka maghihintay, kailangan mong tumigil sa paghihintay ng isang tagapagligtas."
Hindi ganito ang buhay dito. Huwag mong gawing malaking bagay. Hindi ako naghahanap ng tagapagligtas, sagot ni Carlos. Ang inis ay muling sumik. Pero hindi rin ako sanay na hindi makita. Bahagyang lumambot ang mukha ni Anita. Carlos, hindi kita pinapalampas. Tinatrato kita bilang isang adult na kailangang matuto. Inaasahan mo bang papuri sa bawat maliit na gawain? Hindi ganito ang takbo ng buhay dito. Ang mga salitang ito ay tumama kay Carlos ng mas matindi kaysa sa kanyang inaasahan. Laging puno ng palakpak ang kanyang buhay sa bawat maliit na tagumpay, isang walang katapusang agos ng papuri. Ngunit dito, walang umaalalay at si Anita ay hindi isang tao na magbibigay ng papuri na walang laman. Ginagawa ko naman ang makakaya ko, pilit na depensa ni Carlos. Ang boses ay bumagsak sa isang mahina at mapait na bulong. Pinagmasdan siya ni Anita ng maingat bago tumango. Nakikita ko yan, pero hindi lang yan tungkol sa pagsubok. Kailangan mong magbigay ng buo, kailangang tanggapin mong nais mo ang buhay na ito, hindi lang magtiis at maghintay ng daan palabas. Ibinaba ni Carlos ang mga mata, naguguluhan. Hindi niya alam kung gusto niyang manatili, ngunit ang ideya ng pagbabalik sa kanyang nakaraan ay tila hindi rin kaakit-akit. Tingnan na lang natin, mumurming sagot niya, higit para sa sarili kaysa kay Anita. Pagkatapos, ibinalik ni Anita ang pansin sa lababo na para bang tinatapos na ang kanilang pag-uusap. Nanatili sa hangin ang isang hindi ipinahayag na hamon habang si Carlos ay nagtagal sa kusina. Ang katahimikan ay tumitimbang sa kanya. Sanay siya sa kontrol, ngunit napagtanto niyang ngayon, nakatanggap siya ng isang bagong realidad, isang realidad na baka iniisip ng kanyang ama na maranasan niya. Pumunta si Carlos sa kanyang kwarto, ang utak ay puno ng galit at pati ng isang lumilitaw na di mabilang na pagtitiyaga. Habang ang mga araw ay magkasunod, nagsimulang magbago ang kanyang mga karaniwang gawain. Kahit na ayaw niya pa rin ang maagang paggising, ang nakakapagod na trabaho at ang matinding init ng araw ng tag-init, nagsimula siyang magustuhan ang ilang aspeto ng kanyang bagong kapaligiran, ang malalim na katahimikan ng mga umaga, isang matinding kaibahan sa ingay ng New York City. Noong una, ang katahimikan ay tila nakakasakal. Ngunit ngayon, nagdala ito ng isang katahimikan na hindi niya alam na kailangan niya. Sa kabila ng pakiramdam niyang wala sa lugar, nakaranas si Carlos ng mga sandali sa mga bukirin sa dapit hapon na nag-ugnay sa kanya sa isang bagay na malalim, isang bagay na higit pa sa kanyang sarili. Ang mga damdaming ito ay hindi pamilyar. Nagsimula sa kanya ang isang halo ng paghanga at kalituhan. Isang gabi, pagkatapos ng isang mabigat na araw ng pagdadala ng dayami, natagpuan niyang nakaupo siya sa mga hagdang bato ng porch, nakatingin sa malawak na mga bukirin. Sa malayo, si Anita ay nag-aalaga ng mga manok, ang kanyang silweta ay nagsanib sa lumalamlam na kalangitan. Gumagalaw siya ng may kasanayan, ang dedikasyon ay halata at habang pinagmamasdan siya, naramdaman ni Carlos ang isang malalim na respeto para sa kanya, kahit na hindi ito lubos na nais. Nang lapitan ni Anita ang bahay at napansin ang kanyang titig, hindi siya umiwas, bagkus ay sumama sa kanya sa porch na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan na tinutulungan ng mga banayad na tunog ng gabi, nagsalita si Anita, ang boses ay may bahid ng pagpapansin. Nag-i-improve ka, Ania, isang hindi inaasahang pagkilala na nagpatigil kay Carlos. Sa anong bagay? Pagbaba ng dumi? Tanong niya, tumataas ang kilay. Bahagyang kumilos ang labi ni Anita, parang may ngiti na pinipigilan. Sa lahat, malaki na ang improvement mo kumpara nung dumating ka. Tumawa si Carlos. Siguro yan na ang pinakamabait mong sinabi sa akin ngayong buwan. Tumagilid si Anita,
Ang kanyang mata ay bumalik sa horizon, nilalamas ang paglubog ng araw sa farm. Ang buhay na to ay hindi madali, sinubukan ni Carlos matapos ang ilang sandali. Kailangan ng lahat, nakita ko na ang mga tao ay bumagsak sa ilalim ng presyon. Pinagmamasdan niya si Anita habang nagsasalita. Ang boses ay may halong pagod, hindi mula sa kahinaan kundi mula sa matagal na pagdadala ng mga pasanin mag-isa. Namangha ako kung paano mo kinaya, tahimik na inamin ni Carlos. Nahihirapan akong makipagsabayan, ngunit ikaw parang madali lang. Shake ng ulo si Anita, itinama siya ng mahinahon. Hindi madali yan, kailangan. Ang farm na ito ay responsibilidad ko. Ipinamana ito ng tatay ko sa akin at ayokong hayaang mabigo. Malinaw na ang koneksyon ni Anita sa farm, hindi lamang bilang isang lugar, kundi bilang bahagi ng kanyang lahi at pagkakakilanlan. Hindi ko naranasan yun, isang layunin, isang passion, aminin ni Carlos. Ang tono ay nagiging mapanuring. Inaasahan akong sundan ang mga yapak ng ama ko, pero wala yung halaga para sa akin. Nagbigay si Anita ng isang mapanuring tingin, ang mga mukha ay lumambot. Baka ito ang pagkakataon mo para matutunan kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Tahimik na naupo si Carlos. Pinagninilayan ang mga salita ni Anita. Ang buhay niya sa New York ay puno ng kalakaran, nakafocus sa estado at material na tagumpay, ngunit wala ni isa sa mga iyon ang tila tunay. Dito, bagamat mahirap at hindi kaakit-akit ang buhay sa farm, hindi maitatanggi ang pagiging totoo nito. Ang trabaho ay may agarang mga resulta at pruweba. Hindi ko pa sigurado, sagot niya sa huli, ang bigat ng kawalan ng kasiguraduhan ay halata. Nasa proseso pa ako ng pag-a-adjust. Tumango si Anita, nire-respeto ang proseso ng kanyang paghahanap ng sarili. Tumayo siya, niyugyug ang dumi mula sa kanyang jeans. Sige, may trabaho pa bukas. Pragmatikong tinukoy niya bago pumasok sa loob ng bahay. Binitin sa porch si Carlos. Ang kanyang isipan ay patuloy na nakikipagbuno sa ideya ng paghahanap ng isang makulay at mahalagang bagay. Ang mungkahi ni Anita na ito na marahil ang pagkakataon niyang matutunan ang tunay na kahulugan ng buhay ay tumimo sa kanya, ngunit nakakatakot ito. Sanay sa buhay ng pribilehiyo, ang ideya ng paghubad sa mga layer ng kanyang buhay upang makita kung sino talaga siya ay nakakatakot. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lalong lumalim ang kanyang pagmumuni, marahil simula ng isang mahalagang pagbabago. Habang lumalalim ang gabi, tumayo si Carlos mula sa hagdang bato ng porch at pumasok sa bahay. Ang katahimikan ng farm ay bumalot sa kanya na parang isang komportabling balabal. Sa unang pagkakataon, sa maraming gabi, hindi siya nakaramdam ng pagka-overwhelm sa kanyang paligid. Sa halip, may umuusbong na pakiramdam na maaari niyang simulan ng mas confidently ang pamumuhay sa bagong buhay. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Carlos ang unti-unting pagbabago sa kanyang paraan ng paggawa sa farm. Bagamat malayo pa siya sa pagiging eksperto, nagbago ang kanyang pananaw mula sa pagtutol patungo sa mas aktibong paglahok. Sa kabila ng patuloy na mga paltos sa kanyang mga kamay at mga bagong sakit sa kanyang mga kalamnan, hindi na mukhang imposibleng tapusin ang mga araw-araw na gawain. Isang malamig na umaga, habang ang araw ay sumisikat, natagpuan ni Carlos ang kanyang sarili na naghihintay sa labas. Inaasahan ang mga gawain ng araw mula kay Anita. Hindi tiyak kung kailan nawala ang takot niya sa mga umaga, ngunit nagsimulang magustuhan ang mga unang oras ng araw, nag-aalok ng isang tahimik na sandali bago magsimula ang mga gawain. Habang ang malamig na hangin ay dumampi sa kanyang mukha at ang mga tunog ng farm ay nagsimula ng marinig sa kalayuan, isang mapayapang katahimikan ang bumalot sa kanya.
Lumabas si Anita mula sa bahay na may kanyang typical na composed na anyo at nagbigay ng isang maikling tango, tanda ng pagkilala sa kanyang pagdating. Pagkatapos, nagtungo siya patungo sa barn at sumunod si Carlos ng tahimik, handa sa anumang gawain ng araw. Ngayon matututo kang mag-alaga ng mga kabayo, anunsyo ni Anita habang papalapit sila sa mga stable. Hindi lang ito basta pagpapakain at paglilinis ng kanilang mga stall. Kailangan nila ng tamang pangangalaga at atensyon. Si Carlos, bagamat hindi pamilyar sa mga kabayo maliban sa mga pagtingin sa mga sosyal na kaganapan, ay tumango bilang tanda ng kasunduan, sabik na matuto. Sa loob ng barn, ipinakita sa kanya ni Anita si Duke, isang matibay na kabayong may makintab na chestnut na balahibo. Habang ipinapakita ni Anita ang tamang paraan ng pag-aalaga at pagsusuri sa kabayo para sa mga posibleng sugat, pinagmamasdan siya ni Carlos, sinusubukang matutunan ng bawat galaw. Ngayon, ikaw na, sabi ni Anita pagkatapos ng ilang sandali, iniabot ang brush kay Carlos. Tinatanggap ni Carlos ang brush ng may pag-aalinlangan at lumapit kay Duke. Tiningnan siya ng kabayo ng tahimik na parang naiintindihan ang kanyang pagiging baguhan. Habang nagsimula siyang magsipilyo, unang naramdaman ni Carlos ang pagka-awkward, ngunit kalaunan, ang mga galaw ay naging mas natural, mas magaan. Iniwan siya ni Anita upang magtrabaho sa ibang kabayo, binigyan siya ng espasyo upang hanapin ang kanyang sariling ritmo. Habang nagtatrabaho kay Duke, naramdaman ni Carlos ang isang koneksyon na nabubuo sa pagitan nila ng kabayo, isang ugnayang pinapalakas ng mahinahong pagsipilyo at ng katahimikan ng barn. Isang simpleng gawain, ngunit nagdulot ito ng isang nakakagulat na pakiramdam ng kapayapaan at kahusayan. Matapos niyang tapusin, bumalik si Anita upang suriin ang kanyang ginawa. Sinuri niya si Duke ng maingat at pagkatapos ay tumingin kay Carlos na may simpleng aprobasyon. Hindi masama, sabi niya. Ang tono ay tapat at walang bahid ng pangiinsulto. Unti-unti natututo ka na. Nararamdaman ni Carlos ang kaunting saya sa kanyang puso sa komentong iyon. Isang maliit na papuri, ngunit may malaking kahulugan sa pananaw ni Anita sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang na-appreciate siya sa kanyang pagsusumikap nang walang anumang nakatagong kritisismo. Baka, sa wakas, nagsisimula na siyang makuha ang respeto ni Anita sa farm, isang tanda ng bagong yugto sa kanyang pag-angkop sa matibay at tapat na buhay na ito. Ang buong araw ay puno ng walang katapusang gawain. Pinangunahan ni Anita si Carlos sa mga pangunahing gawain ng buhay sa farm, mula sa pagkukumpuni ng bakod, pagpapakain at pagpapainom sa mga hayop, at ipinakita pa sa kanya kung paano gamitin ang matandang traktora na nakatambak sa tabi ng barn, isang makinang matagal nang nandyan. Malayo siya sa pagiging bihasa sa mga gawaing ito, ngunit nakikita na ang mga pagbabago sa kanyang kakayahan habang lumilipas ang araw. Pagsapit ng takip-silim, naramdaman niyang ang pagod ay tumama sa kanya. Ang katawan ay sumakit mula sa mabigat na trabaho, ngunit hindi siya nadarama ng pagkatalo. Sa halip, may isang lumalaking pakiramdam ng pagmamalaki. Hindi ito malaki, ngunit ito ay nagbigay ng lakas sa kanyang motibasyon. Pagkatapos nilang tapusin ang mga gawain para sa araw, ibinigay ni Anita kay Carlos ang isang balde ng tubig at tinuro ang barn. Ikaw ang mag-aalaga sa mga kabayo ngayon, sinabi ni Anita ng matigas. Siguraduhin mong alagaan sila tuwing umaga at gabi. Nagulat si Carlos at nagtanong, pinagkakatiwalaan mo na ako sa ganito? Nagtaas ng balikat si Anita nang hindi nagmamadali. Ipinakita mong kaya mo, kung hindi, malalaman din natin agad.
Hindi man labis ang kanyang pagpapahayag ng aprobasyon, naramdaman ni Carlos ang isang tunay na pagmamalaki na lumaki sa kanya. Pinagkatiwalaan siya ni Anita sa isang mahalagang aspeto ng pamamahala ng farm. Hindi na lamang siya isang partisipante, siya ngayon ay mahalaga sa operasyon ng farm. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Carlos sa kama, inisip niya ang araw. Mahirap ito, mas mahirap pa kaysa sa kahit anong naranasan niya sa New York, ngunit sa isang kakaibang paraan, naramdaman niyang tama ito. Ang trabaho ay hindi kaakit-akit o kapanapanabik, ngunit totoo, maligaya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Carlos na may kontribusyon siyang ginagawa. Ang pagbabago sa kanyang mindset ay dahan-dahan ngunit halata. Hindi na niya iniisip na umalis sa farm. Sa halip, nagsimula siyang isipin ang posibilidad na baka may makatarungan dito, isang bagay na karapat-dapat para manatili siya. Ang pag-iisip na ito ay hindi pa ganap na buo, hindi pa siya handang tanggapin ito. Ngunit habang siya ay dahan-dahang nakatulog, ang ideya ay tahimik na pumasok sa kanyang isipan. Bigla pumutok ang isang bagyo. Ang umaga ay maulap, ang langit ay mabigat at kulay abong-abo, ngunit pagsapit ng tanghali, ang hangin ay tumaas. Ang mga sigaw nito ay dumaan sa mga puno at yumanig sa mga bintana ng farmhouse. Nang madapo siya ng unang malalaking patak ng ulan sa bukirin, si Carlos ay mabilis na nabasa. Ang lupa sa ilalim niya ay naging putik. Pasok na ang mga hayop! Ang tinig ni Anita ay tumagos sa kalikasan ng bagyo habang dumaan siya. Ang buhok ay sumasabog sa hangin. Nagtakbo si Carlos sa kanya. Ang mga bota ay dumikit sa putik. Ang ulan ay walang awang pumapadpad sa kanya. Ang amoy ng basang lupa ay nagkalat sa hangin kasama ang malalayong kulog. Sa barn, ang mga kabayo ay magulo, hindi komportable sa bagyo. Mabilis silang nagtulungan ni Anita, pinapalakas ang mga pinto at tinitiyak na ang mga hayop ay protektado. Ang pulso ni Carlos ay mabilis, ang adrenaline ay dumadaloy habang ang barn ay kumilos sa ilalim ng lakas ng bagyo. Ligtas ba ang lahat ng hayop? Tanong niya, ang tubig ay dumadaloy sa kanyang mukha. Tumango si Anita ng may tensyon. Tingnan natin ang mga bakod, baka may mga natumba. Kinuha ni Carlos ang pangpako at mga pako mula sa malapit na shed. Ang mga daliri ay nanginginig habang sinusubukang ayusin ang bakod. Ang walang humpay na ulan ay tumagos sa kanyang mga damit, pinapalala ang bawat galaw. Sa kanyang tabi, si Anita ay mabilis na gumagalaw. Ang mga kamay ay bihasa kahit sa gitna ng bagyo. Mahirap makipag-usap sa lakas ng hangin. Ang tanging magagawa nila ay magtulungan sa bawat hakbang. Matapos ang tila isang walang katapusang oras, sa wakas ay natiyak nila ang huling bahagi ng bakod. Pagod at basang-basa, tumayo silang tahimik, humihingal. Ang hangin ay patuloy na umaalon, ngunit nanatili ang bakod na buo. Tinatanggap ang kaligtasan ng mga hayop sa ngayon. Tumingin si Carlos kay Anita, ang mukha nito ay puno ng ulan at putik. Ang determinasyon ay kitang-kita kahit sa mga matinding kondisyon. Nagkatinginan sila at tumango si Anita ng bahagya, isang hindi ipinahayag na pagkilala sa kanilang pinagsamang pagsisikap. Magbalik na tayo, mungkahi ni Anita, ang boses ay magaspang mula sa pagsigaw laban sa hangin. Wala tayong magagawa kung magkasakit tayo. Naglakad sila pabalik sa farmhouse, patuloy ang bagyo na bumabagsak sa labas. Sa loob, ang init ng bahay ay matinding kaibahan sa ginaw at kaguluhan na kanilang naranasan. Ang tubig mula sa kanilang mga damit ay dumadaloy sa sahig habang tumigil sila sa entryway, sobrang pagod na hindi na makapagsalita. Salamat, mahina niyang sinabi, binasag ang katahimikan. Sa pagtulong mo kanina. Si Carlos, habang humihingal pa mula sa pagsusumikap,
ay nagbigay ng isang kalahating ngiti. Wala naman talagang ibang pagpipilian, di ba? Sa kanyang gulat, ngumiti si Anita pabalik, isang bihirang ekspresyon mula nang dumating siya. Ako na ang magpapasimula ng apoy, alok ni Carlos na nagugulat din sa sarili. Mas nakaramdam siya ng kakayahan matapos ang ilang linggo ng pagtulong kay Anita, sapat na upang harapin ang simpleng gawain ng paggawa ng apoy. Habang pinapalakas niya ang apoy sa living room, ang bagyo ay patuloy na umaalimpuyo sa labas, ngunit ang tunog ng apoy ay nagdulot ng komportabling init na nagpagaan sa kanilang ginaw. Tahimik silang umupo ng sandali. Ang katahimikan ay isang komportabling pahinga mula sa tindi ng araw. Pagkatapos, nagsalita si Anita. Ang boses ay isang banayad na kaibahan sa tunog ng apoy. Ganito ang nangyari nang mamatay ang tatay ko. Isang bagyo ang dumaan sa farm, katulad ng nangyari ngayon. Nawala ang kalahati ng mga pananim namin noong taon na iyon. Nabigla si Carlos na pagtanto kung gaano kaliit ang alam niya tungkol sa nakaraan ni Anita. Ilang taon ka nun? Tanong niya ng mahinahon. 23, sagot ni Anita nakatingin sa apoy. May sakit siya pero biglaan pa rin. Bigla, nag-isa na lang ako, sinusubukang panatilihing buhay ang lahat. Pinag-isipan ni Carlos ang kanyang mga salita na nauunawaan ang lalim ng koneksyon ni Anita sa farm. Palagi niyang tinitingnan ang farm bilang isang hindi kanais-nais na pasanin, ngunit para kay Anita, ito ang kanyang pamana, ang kanyang dedikasyon. Hindi ko naisip, aminin ni Carlos ng malumanay. Sobrang nakatuon ako sa sariling galit ko na hindi ko naisip kung ano ang ibig sabihin ng lugar na to sa'yo. Tiningnan siya ni Anita, ang ekspresyon ay mabait ngunit tapat. Hindi mo kailangang agad na maintindihan na niya. Dumating ka dito ng may pag-aatubili, pero hindi ibig sabihin na hindi mo pwedeng matutunan na pahalagahan ang buhay na ito. Nagkaroon ng katahimikan. Binibigyan ng pagkakataon ang mga salita ni Anita na mag-ugat sa kanyang isipan. Naramdaman ni Carlos ang malalim na pagbabago sa kanilang relasyon. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Anita hindi lang bilang isang ipinilit na kasosyo, kundi bilang isang matibay na individual na ipinalaganap ang kanyang mundo. Nagsimula niyang makita na marahil siya rin ay makakahanap ng isang bagay na karapat-dapat ipaglaban dito. Ang mga araw pagkatapos ng bagyo ay naging meditative, ang matagal na amoy ng ulan at ang mga bukirin na puno pa ng tubig. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, ang farm at sila ni Anita kasama nito ay nakaligtas. Para kay Carlos, nagsimula ang pagbabago noong panahon ng bagyo. Ang matinding trabaho at walang katapusang mga gawain na dati-rati ay tila isang parusa ay nagkaroon ngayon ng ibang bigat. Habang ang pisikal na pagod ay nananatili, isang bagong realisasyon ang lumitaw. Baka talaga ay kaya niyang magtagumpay sa bagong buhay na ito. Pagkatapos, biglang tumawag ang kanyang ama, si Roberto. Halos 2 buwan na mula ng huling pag-uusap nila nang ipinadala siya ni Roberto sa Vermont na parang dinidisiplinang anak. Inaasahan ni Carlos ang isang tawag, ngunit nanatili ang kanyang ama sa matigas na katahimikan hanggang ngayon. Habang nagtatrabaho si Anita sa labas, si Carlos, pinapahid ang mga kamay sa kanyang jeans, ay sumagot sa telepono at narinig ang matigas at walang pusong tono ng kanyang ama. Carlos, nagsimula si Roberto, hindi na nagpapakilala. Kumusta na ang buhay sa farm? Nagulat si Carlos at sumagot ng maingat, "Ayos naman. Anong meron, Dad?" Isang tense na katahimikan ang pumuno sa hangin, isang uri ng katahimikan na natutunan ni Carlos na katakutan, tanda na nag-iisip ang kanyang ama ng susunod na hakbang, laging nauuna. Hindi ito isang casual na usapan. "May alok ako sa'yo." Huling sinabi ni Roberto, ang tono ay maayos.
Matagal ka nang nandyan, siguro panahon na para umuwi ka. Bilis ng tibok ng puso ni Carlos. Inaasahan niya ang tawag na ito, isang posibleng pagtakas mula sa farm. Ngunit nang lumitaw ang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaba. Habang tinitingnan ang malayong figura ni Anita sa labas ng bintana ng kusina, batid niya ang isang pagbabago sa kanyang kalooban. "Anong klaseng alok?" tanong ni Carlos ng mabagal, nag-aalangan sa mga kahulugan. "Nakita ko na kayang mong mag-manage ng mga responsibilidad," patuloy ni Roberto. "Kahit na minimally lang, handa akong ibalik ka sa kumpanya, ngunit may mga kondisyon." Nag-interrupt si Carlos at nag-isip sa kanyang sarili, laging may kondisyon kay Roberto Rodriguez, laging may mga tali na nakakabit. "At anong mga kondisyon?" tanong niya, ang tono ay tumigas. "Babalik ka sa New York, ipagpapatuloy mo ang papel mo sa kumpanya at aalis ka na sa farm at kay Anita," sabi ni Roberto. Ang boses ay walang emosyon, parang pinag-uusapan lang ang mga walang kabuluhang bagay. "Hindi naman permanenteng arrangement ito, Carlos. Panahon na para umuwi ka." Ang matigas na ultimatum mula sa ama ay nagbigay ng kilig kay Carlos sa tiyan, isang malamig na katapusan. Alisin ang farm. Alisin si Anita. Nakikita ng kanyang ama ang sitwasyon sa purong itim at puti. Ngunit habang nakatayo si Carlos sa kusina ng farmhouse, hawak ang countertop, ang desisyon na dati ay malinaw, ang pagtakbo pabalik sa kanyang dating buhay, ngayon ay nagdulot ng matinding pag-aalinlangan. Noong una, tinatanggihan ni Carlos ang farm at ang lahat ng kahulugan nito, ngunit siya'y dumaan sa isang malalim na pagbabago. Ang mga gawain na dati isang uri ng parusa ay naging makulay at ang farm mismo ay nagsimulang magmukhang tunay. Higit sa lahat, ang relasyon nila ni Anita ay umusbong mula sa isang pilit na kasunduan patungo sa isang bagay na komplikado at hindi inaasahang mahalaga. Ang simpleng ideya ng pag-iwan kay Anita at pagbabalik sa malamig at walang kabuhay-buhay na hassle ng New York ay nagdulot sa kanyang dibdib ng isang hindi inaasahang kalungkutan. "Huwag ko munang sagutin, hindi ko alam." Ang malumanay na pag-amin ni Carlos, ang pag-aalinlangan ay dumapo sa kanyang bibig ng hindi inaasahan. Ang sagot ni Roberto ay matalim at pabagsak. "Hindi ito isang kahilingan, Carlos. Isinusumpa ko sa iyo ang isang pagtakas. Huwag kang magpakatanga. Hindi ka para dyan. Bumalik ka sa lugar kung saan ka dapat naroroon." Habang tinitingnan ang bintana ng kusina, ang mga saloobin ni Carlos ay naglalakbay. Ang alok ng kanyang ama ay isang pasaporte pabalik sa isang buhay ng pribilehyo, isang buhay na pamilyar, ngunit ngayon ay tila banyaga. Ngunit ano ang magiging kapalit? Ang pag-iwan sa farm, ang pagtatalikod kay Anita at paglimos ng isang hinaharap na nagsisimula pa lamang magpakita ng pangako. "Kailangan ko munang mag-isip tungkol dito," ang sinabi ni Carlos. Ang tono ay napipilitan. Ang katahimikan mula sa kanyang ama ay tila nagsasalaysay ng maraming bagay. "Huwag mong patagilid! Hindi ka may forever!" sagot ni Roberto ng malamig at iniwan na ang linya ng telepono. Naiwan mag-isa sa tahimik na kusina, hawak pa rin ni Carlos ang telepono. Ang bigat ng mga implikasyon ng ultimatum ng kanyang ama ay sumiksik sa kanya. Kinabukasan, ang dilema ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang alok ni Roberto ay parang multo na nagmumulto sa bawat galaw ni Carlos. Ang pakiramdam na isa na naman itong manipulatibong pagsubok mula sa kanyang ama ay hindi maiwasan. Ngunit ngayon, ang mga stakes ay ibang-iba. Habang abala sa kanyang mga gawain, ang mga saloobin ni Carlos ay naiwan kay Anita, sa farm, at sa kanyang dating buhay sa New York. Ang buhay na dati niyang pinapantasya na ibalik ngayon ay may kabuntot na kasalungat sa bagong buhay na kanyang pinaghirapan sa Vermont. Ang desisyon ay tila imposibleng gawin,
Pagkatapos ng isang tahimik na hapunan, alam ni Carlos na hindi na niya kayang ipagpaliban pa ang hindi maiiwasang pag-uusap. Nang matagpuan niyang si Anita ay nagbabasa sa harap ng apoy, dama niya ang bigat ng sitwasyon. Kailangan nating mag-usap, ang sabi ni Carlos. Ang boses ay puno ng tensyon. Ibinaba ni Anita ang libro, ang ekspresyon ay naging seryoso habang tinitingnan siya. Anong nangyayari? Huminga ng malalim si Carlos at isinalaysay ang tawag ng kanyang ama. Tinawagan ako ng tatay ko. Inaalok niya ako ng paraan para makaalis. Nanatiling hindi mababasa ang mukha ni Anita. Ngunit ang mga mata niya ay may bahid ng hindi matukoy na reaksyon habang sinusuri ang mga salitang kanyang narinig. Paraan para makaalis? Gusto niya akong bumalik sa New York at magtrabaho muli sa kumpanya. Patuloy ni Carlos, bawat salita ay mabigat na puno ng kahulugan. Pero ang pagbabalik ay nangangahulugang kailangan kong iwanan ito, iwanan ka. Tumayo si Anita at naglakad patungo sa bintana, ang likod niya kay Carlos habang tinitingnan ang dilim sa labas. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng tensyon. Sa huli siya ay nagtanong, anong gagawin mo? Ibinangon ni Carlos ang mga kamay sa kanyang buhok. Ang puso ay tinitibok ng mabilis. Hindi ko alam, hindi ba't ito ang gusto ko? Iwanan lahat ng ito? Lumingon si Anita upang tignan siya. Ang mukha ay composed, ngunit malungkot. Ang isang malalim na kalungkutan ay makikita sa kanyang mga mata. Gusto mo ba talaga yon? Ang tanong na iyon, simple ngunit malalim, ay dumagundong sa hangin at para kay Carlos, sa unang pagkakataon, wala na siyang mabilis na sagot. Ang buong buhay niya ay isang pagsusumikap ng mga bagay na akala niya ay gusto niya, yaman, prestihiyo, kapangyarihan. Ngunit sa tahimik na silid ng lumang farmhouse, napagtanto niya na hindi na malinaw ang kanyang mga paniniwala. Hindi ko alam, ang malumanay na pag-amin ni Carlos. Ang boses ay halos isang bulong. Ang lahat ng akala ko ay gusto ko. Iba na ngayon. Ang pagiging nandito ay nagbago ng mga bagay. Ang makilala ka, nagbago ng lahat. Ang ekspresyon ni Anita ay naging malambot at siya ay lumapit, binabaybay ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Baka nga nagbago ka na. Baka ang lugar na to, ang buhay na ito, hindi lang isang sentensya na kailangan mong pagdaanan. Habang tinitingnan niya siya sa mga mata ni Anita na inaalitap-tap ng apoy, nakita ni Carlos ang lakas at tahimik na kahinaan ni Anita. Ang tanong sa kanyang mata ay malinaw. Mananatili ba siya o aalis? Bigla ang pagpili ay tila naging malinaw. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ito. Huwag ko nang iwan, Anita. Hindi ko kayang bumalik sa New York at magkunwari na walang halaga ang lahat ng ito. Hindi ko kayang magkunwaring hindi mo mahalaga. Ang hininga ni Anita ay huminga ng malalim, isang halo ng gulat at anticipation sa kanyang tinig. Ibig mong sabihin, nais kong manatili, putol ni Carlos, ang mga salitang lumabas na may bagong tiwala. Nais kong manatili dito, kasama ka. Tumigil si Anita, parang iniisip ang kanyang pahayag at pagkatapos ay nagsimulang magbigay ng maingat ng ngiti. Sigurado ka? Wala nang mas tiyak pa, tugon ni Carlos at hinila siya upang yakapin siya ng mahigpit. Ang ngiti ni Anita ay lumawak at niyakap siya ni Anita ng mahigpit. Sa sandaling iyon, ang bigat ng desisyon ni Carlos ay nawala at siya ay nakaramdam ng isang malalim na kapayapaan. Kinabukasan, nang muling tawagan siya ni Roberto, sumagot si Carlos ng may kalinawan at tiwala. Nagdesisyon na ako, ang matibay na pahayag ni Carlos. Ang sagot ni Roberto ay nahulog, ang katahimikan ay puno ng pag-aalala. At mananatili ako dito, patuloy ni Carlos. Ang tono ay matatag. Hindi ako babalik sa New York, hindi sa kumpanya, hindi sa aking dating buhay.
mananatili ako sa farm. Isang tense na katahimikan ang sumunod at pagkatapos ay nagsalita muli si Roberto. Ang boses ay malamig. Itatapon mo lahat, Carlos. Para saan? Sa farm? Sa isang babae na halos hindi mo kilala? Isang pagkakamali ito. Hinigpitan ni Carlos ang panga, ang determinasyon ay hindi matitinag. Siguro nga isang pagkakamali, pero sa akin ang desisyong iyon. Ang katahimikan na sumunod ay parang nakikita at si Carlos ay naghihintay na tapusin ni Roberto ang tawag. Sa halip, nagsalita muli si Roberto, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Kung gagawin mo ito, mag-isa ka na lang. Wala nang pinansyal na suporta, wala nang fallback, wala. Malalim na huminga si Carlos, tinanggap ang bigat ng ultimatum ng kanyang ama. Inaasahan niya ang pagtutol na ito, hindi basta-basta magpapatalo si Roberto. Ngunit ngayon, nakatayo sa tahanang kanyang natutunan ng mahalin, kasama si Anita sa kanyang tabi, na wala ng kapangyarihan ang mga pagbabanta. Okay lang, sagot ni Carlos ng kalmado. Hindi ko kailangan ang pera mo. Sa sandaling iyon, habang ang telepono ay nakadikit pa sa kanyang tainga, nakaramdam si Carlos ng isang huling pag-shift sa kanyang sarili. Hindi na siya ang taong nais gawin ni Roberto. Siya ay isang tao na may sariling desisyon at siya ay naroroon kung saan siya nararapat. Sa unang pagkakataon, tunay na naranasan ni Carlos ang kalayaan. Ang kamakailang pag-uusap nila ng kanyang ama ay nagdulot sa kanya ng matinding bigat, ngunit sa pagtatapos ng tawag, isang bihirang katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang pagputol sa mga ugnayang konektado sa kanyang nakaraan ay kakaiba. Ang marangya, impluensyal at kontroladong buhay ay naglaho. Sa halip, isang mas matibay, totoo at makulay na realidad ang pumalit. Paglabas niya sa porch, sinalubong siya ng mainit at ginugol na sinag ng araw habang pinapaliwanag ang mga bukirin. Sa malayo, si Anita ay masigasig na nag-aalaga sa mga hayop at ang tanawin niya ay nagbigay ng ngiti sa mukha ni Carlos. Merong isang bagay tungkol sa bagong buhay na ito tungkol kay Anita na tumagos sa kanya ng malalim, bagamat nahirapan siyang ipaliwanag ito. Nang malapit na siyang sumama sa kanya, isang matulin at itim na kotse ang dumating na nagbigay ng saglit na pagkaabala sa pastoral na tanawin. Isang panginginig ang dumaloy kay Carlos nang makita niyang si Roberto Rodriguez ang bumaba mula sa sasakyan. Nakasuot ng perpektong suit na tila hindi apektado ng alikabok ng rural na paligid. Matapos ang ilang buwan, mula nang huli niyang makita ang kanyang ama, ang hindi inaasahang pagdating nito ay parang isang suntok. Mula sa malayo, napansin ni Anita si Roberto at huminto. Ang paglapit patungo sa bahay ay maingat at ang mukha nito ay puno ng pangamba. "Bakit ka nandito?" tanong ni Carlos. Ang mga paa niya ay nagdala sa kanya mula sa porch upang salubungin ang kanyang ama sa kalagitnaan ng landas. Pinagmasdan ni Roberto ang paligid ng may pagwawalang bahala. Ang mga mata ay napadpad sa farmhouse at sa mga bukirin. "Kailangan kong makita kung anong klasing dahilan ang nagtulak sa iyo na iwan ang lahat ng itinaguyod ko," sabi niya ng malamig. Umiinit ang galit ni Carlos, ang mga kamao ay humigpit sa kanyang mga gilid. "Wala akong iniwan. Nagtutulungan kami para magpatuloy sa buhay, isang landas na hindi mo kailanman pinayagan akong tahakin." Tumawa si Roberto ng may pang-iinsulto, ang tunog ay malupit. "Itinuturing mo bang isang paghihimagsik ang pagtakas mo sa bukirin at farm, Carlos? Ibinabali mo ang iyong legasiya para sa anong bagay? Isang babae na halos hindi mo kilala? Isang pamumuhay na hindi akma para sa iyo?" Nakatayo si Anita sa tabi ni Carlos, nakaharap kay Roberto, isang matatag na ekspresyon ang naroroon sa mukha, hindi tinatablan ng takot. Laking pride ni Carlos kay Anita.
Hindi ito paghihimagsik, mariing sinabi ni Carlos. Pumili ako ng isang tunay na buhay. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Roberto. Akala mo ba't ito ay totoo? Bulag ka sa katotohanan. Naguguluhan at tense, sumagot si Carlos. Anong ibig mong sabihin? Pumansin si Roberto sa pagitan ni Anita at Carlos at ang tingin na iyon ay nagdulot ng malamig na hangin. Yung kasal, akala mo ba ideya ko ito? Akala mo ba ako ang nag-organisa ng lahat ng ito? Ang halo ng kalituhan at takot ay pumasok kay Carlos habang pinag-iisipan ang mga salita ni Roberto. Anong ibig mong iparating? Itinupi ni Roberto ang mga braso. Ang mukha ay wala ng ekspresyon. Si Anita ang unang lumapit sa akin. Desperado siya na mailigtas ang farm mula sa pagbagsak. Siya ang nagmungkahi ng kasal. Handa siyang gawin ang anumang kinakailangan para mapanatili ang kanyang tahanan. Ako lang ang kumuha ng pagkakataon para turuan ka ng mahalagang aral. Ang revelasyon ay tumama kay Carlos na parang pisikal na suntok. Lumingon siya kay Anita, ang puso ay mabilis ang tibok. Totoo ba ito? Tanong niya, ang boses ay tense. Ang kutis ni Anita ay namutla, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Ang kalmadong ekspresyon niya ay magkasalungat sa lungkot na makikita sa kanyang mga mata. Sa isang tahimik ngunit matibay na boses, inamin ni Anita, totoo. Lumapit ako kay tatay mo dahil wala na akong ibang paraan. Ang farm ay malapit nang magsara at hindi ko kayang tumayo lang at panoorin itong maglaho. Ginawa ko ang akala ko ay kailangan para mapanatili tayo. Isang halo ng galit at pakiramdam ng pagtataksil ang sumikip sa dibdib ni Carlos. Palagi niyang iniisip na si Roberto ang utak sa likod ng kanilang mga pangyayari. Nagmamanipula mula sa malayo. Ngunit ang partisipasyon ni Anita ay nagbago ng kanyang pananaw. Dapat sana ay sinabi mo sa akin, sinabi niya kay Anita. Ang boses ay puno ng emosyon. Dapat sana ay inamin mo ang lahat. Makikita ang panghihinayang sa mga mata ni Anita, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Alam kong dapat ko sanang sinabi, sagot ni Anita, ang boses ay may takot. Natakot ako na baka iiwan mo ako at magka-crash ang farm. Umaasa akong balang araw magbabago ang mga bagay sa atin. Samantala, pinagmamasdan ni Roberto ang drama na nagaganap, isang kasiyahan na kitang-kita sa kanyang mukha. Nakikita mo, Carlos? Hindi ito tungkol sa pag-ibig o bagong simula. Palagi itong tungkol sa survival, katulad ng lahat ng bagay, sabi niya ng may panghihina. Umiinit ang galit ni Carlos habang lumingon siya kay Roberto. Wala kang karapatang dumaan dito at magkunwaring ikaw ang tagapagligtas sa kwentong ito. Ikaw ang nag-organisa ng sitwasyon. Alam mong ganito ito magwawakas. Hindi mo ako kailanman pinahalagahan. Ang ngiti ni Roberto ay naglaho, pinalitan ng isang matigas na ekspresyon. Ginawa ko ito para protektahan ka mula sa iyong sariling kalupuhan, Carlos. Palagi kang tumutok sa walang kwentang mga bagay. Ito ay isang leksyon para sa iyo. Ipinagpag ni Carlos ang ulo, ang bagong resolusyon ay naroroon sa kanyang tinig. Hindi na ako ang mahina na tao na dati. Baka ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito, ngunit ako ang nagpasyang manatili at ako ang pipiliing manatili dito. Ang ekspresyon ni Roberto ay tumanim, ang boses ay naging matigas. Nagkakamali ka. Siguro, sagot ni Carlos, ang tono ay kalmado at matatag. Pero aking pagkakamali, yan. Isang tense na katahimikan ang sumunod. Si Roberto ay kinagat ang kanyang panga, hindi matanggap ang pagsuway ni Carlos. Ngunit si Carlos ay hindi na nagmamalasakit sa approval ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya na mismo ang may hawak ng kanyang tadhana. Nang walang ibang salita, nag-ikot si Roberto at umalis. Ang tunog ng makina ng kotse
ay nagmarka ng kanyang pag-alis. Habang ang alikabok ay nagsisimulang tumira, hinarap ni Carlos si Anita muli. Ang mga emosyon ay fresh pa. Bakit hindi mo ako pinagkatiwalaan sa katotohanan? Iniharap ni Anita ang mga mata sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot at panghihinayang. Natakot akong baka iiwan mo ako kung malaman mo at hindi ko kayang mawala ka. Huminga ng malalim si Carlos, ang galit ay unti-unting nawala, napalitan ng pag-unawa. Lumapit siya at kinuha ang kamay ni Anita. Hindi ako aalis, Anita. Hindi ngayon, hindi kailanman. Ang mga mata ni Anita ay naghanap sa kanya ng pagkakatiwala. At kahit na pagkatapos ng lahat ng revelasyon, si Carlos ay nagpatuloy ng isang banayad, ngunit matibay na kumpirmasyon kahit pagkatapos ng lahat. Sa mga araw pagkatapos ng pag-alis ni Roberto, isang hindi komportabling katahimikan ang bumaba sa bukirin. Ang mga alinggaw-ngaw ng kanyang mga revelasyon ay patuloy na bumibigat sa hangin sa pagitan ni Carlos at Anita. Lumitaw ang katotohanan, iniwan ang marka nito, ngunit sa kabila ng sakit, isang mas malakas na ugnayan ang nabubuo, isang determinasyon na harapin ang hinaharap ng magkasama. Hindi matinag ang dedikasyon ni Carlos. Ang buhay na kanilang binubuo ni Anita dito ay may halaga na higit pa sa alindog ng kanyang dating buhay sa New York. Si Anita ay naging isang tunay na katuwang sa kanyang mga mata mula sa pagiging isang kontraktual na obligasyon at matatag siya sa hindi pagpapapayag na ang magulo nilang simula ay sirain ang kanilang kasalukuyan. Isang gabi, habang ang araw ay lumulubog at ang gintong liwanag nito ay bumabalot sa mga bukirin, napansin ni Carlos si Anita sa beranda. Ang postura nito ay mapanuring nakatingin sa lupang ipinagtanggol niya ng buong tapang. Sumama siya dito, ang veranda ay bahagyang umuungol sa ilalim ng kanyang bigat. Medyo nagiging mapanuri ka ngayon, mahinahon na obserbasyon ni Carlos. Ang kanyang mata ay nakatutok sa kanyang profile. Naglaan ng ilang sandali si Anita bago sumagot. Ang boses nito ay may kalungkutan at pagtanggap. Inuukit ko ang nakaraan natin, ang paglalakbay natin patungo sa puntong ito. Hindi ko kayang kalimutan ang sakit, ang panlilinlang sa simula, at marami akong itinagong bagay sa iyo. Hindi ito makatarungan. Tinutulan ito ni Carlos sa pamamagitan ng isang malungkot na tango ng ulo. Nauunawaan ko kung bakit nangyari iyon at natanggap ko na. Ang mga mata ni Anita, isang halo ng pagsisisi at maingat na optimismo ay nagtagpo sa kanya. Hindi ko sigurado kung nais mong manatili kapag lahat ay nailabas na. Kinuha ni Carlos ang kanyang kamay, ang kanyang paghipo ay nagbibigay ng kapanatagan. Narito ako dahil pinili ko ito, Anita. Hindi dahil sa anumang kasunduan, nais ko ang buhay na ito kasama ka. Ang mga luha ay bumangon sa mga mata ni Anita, isang bihirang pagpapakita ng kahinaan. Ang marinig iyon ay higit pa kaysa sa iyong inaasahan. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sumagot si Carlos ng isang banayad na pisil ng kanyang kamay, isang tahimik na pangako. Pareho tayong nagdaanan ng napakaraming pagsubok. Hindi ito magiging madali, pero handa na akong harapin ang anumang darating. Nakipagtagpo si Anita sa kanyang determinasyon, tumango ng matatag. Ako rin. Nagtulungan silang magtaglay ng tahimik na sandali. Ang pagbaba ng araw ay nagbigay ng isang pag-asa na liwanag, nagpapahiwatig na kahit sa gitna ng mga pagsubok, isang mas maliwanag na hinaharap ang posibleng mangyari. Pagkalipas ng ilang sandali, binasag ni Carlos ang katahimikan, ang kanyang mga salita ay puno ng pagmumuni-muni. Siguro ito ang unang pagkakataon na talagang nararamdaman kong kabilang ako dito. Ang inamin niya, may bagong kapanatagan sa kanyang tinig. Ang ngiti ni Anita totoo at mainit ay patunay sa kanyang sariling pagbabago. Kabilang ka, nagbago ka, Carlos. Natagpuan mo ang lugar na para sa iyo.
Tunay nga ang Carlos na unang dumating sa Bukirin ay hindi na pinalitan ng isang lalaking nauunawaan ang halaga ng pagtitiyaga, sipag at pag-ibig. Ang mga hamon ng buhay bukid ay muling humubog sa kanya at nagbigay sa kanya ng mga gantimpala na hindi niya inaasahan. Siguro nga, sang-ayon ni Carlos, ang puso ay kontento at hindi na ako aalis. Habang ang mga linggo ay dumaan at naging isang maayos na routine, lalong naging magkalapit sina Carlos at Anita. Ang kanilang mga pagsisikap ay nagbago sa Bukirin mula sa isang simbolo ng eksilyo na ipinataw ng kanyang ama tungo sa isang ilaw ng pagbabago at pag-asa. Nagtulungan silang mag-ayos ng mga bakod, mag-alaga ng mga hayop at maglatag ng mga plano para sa isang pag-asa na hinaharap na tila mas makakamtan bawat araw. Isang tahimik na gabi habang sila ay nagmamasid sa barn upang panoorin ang huling liwanag ng araw na lumabo, tumingin si Carlos kay Anita, labis ang pagpapahalaga sa buhay nilang magkasama na nakalatag sa kanilang harapan. Alam mo, nagsimula siya, ang tinig ay puno ng pagmumuni-muni. Ang buhay na ito ay higit pa sa anumang inisip ko na nais ko, mas puno ng saysay kaysa sa akala ko. Sumagot si Anita ng isang malambing na ngiti, ang kanyang mga daliri ay magkahawak sa kanyang mga daliri. Ako rin. Magkasama nilang pinanood ang horizon na nilulunok ang araw, alam nila ang mga pagsubok na darating, ngunit pinapalakas ng kanilang sama-samang determinasyon. Ang Bukirin ay lumampas sa pagiging simpleng lupa. Ito ay naging patunay ng kanilang tibay at isang pundasyon para sa mga pangarap sa hinaharap. Habang ang langit ng gabi ay nagiging isang canvas ng mga bituin, naramdaman ni Carlos ang isang hindi matitinag na katiyakan. Natagpuan niya ang mga yaman na higit pa sa anumang urban na alindog o material na yaman na naranasan niya sa New York. Isang pakiramdam ng layunin, isang malalim na pagmamahal at ang buhay na hindi niya alam na hinahanap. Magkasama, handa silang yakapin ang anumang hamon at kasiyahan na darating. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Gayon din, tuklasin ang aming iba pang mga kwento na tiyak na tatamaan ng iyong puso.